Kung ako ang presidente sa panahon na yan, tegi na yan si Trillanes. Game ha? Pakinggan ho natin ang dating Pangulong Duterte, mga kababayan. PFPRRD, former President Rodrigo Roa Duterte, criticize Trillanes. Ni Trillanes, ang bakla na yan. Kailangan ba ganun? Yung bakla na yan, in fairness naman po dapat mga kababayan, matuto tayo na hindi natin ginagawang yung tipo bang panghamak ng tao, yung bakla, tomboy, or whatever. Hindi po pantay-pantay dapat tayo. Actually mga bossing, kumbaga mas madami pa tayong makikitang yung professional po talaga. Maganda yung mga narating sa buhay. May respeto sa kapwa-tao. Doon po sa mga LGBTQ, mga kababayan. Nakakalungkot na may mga tao na hindi nila naiintindihan na ginagamit nilang parang panghamak ng tao yung bakla, no? Ginagawa ni PRRD, mga kababayan. Kumbaga yung bakla, no? Parang ipinanghahamak nila ng tao. Speaking of Harry Roque, wala lang, naisingit ko lang. Si Harry Roque. Tuloy! Ginawa kung hindi magdaldal, huwag kayong hindi ko nga sinasagot Kaya hindi ko sasagutin yung buuan wala. Yan ang isang misteryo na may isang tao na bobo, bakit lumusot sa PMA. Uy, dating Pangulo. No? Nung dati, nagbabakbakan kayo ni Trillanes. Sagutan kayo. Naniniwala kami nung dati sa inyo na ganito. Si Trillanes, pati ho ako, nagsasabi, sundalong kanin, ganyan, ganyan. Hindi sa vlog. No? Pero yung kapag kayong nasa labas ako, si sundalong kanin. Tapos mamukat-mukat mo after ng ilang taon, 8 taon, 9 na taon. Ang bumubulaga sa atin yung mga sinabi ni dating Senador Trillanes, no? Yun yung mas nagiging katotohanan ngayon. Makita natin yung West Philippine Sea, kung sino yung hindi mga nagtrabaho para makuha natin yung karapatan natin sa West Philippine Sea, ano? Kaya, baliktad ho ang nangyari, mga bossing. Mas naniniwala ho ang taong bayan ngayon kay dating Senador Trillanes kaysa po kay dating Pangulong Duterte. Pagka yung inanalisa mo yung sinasabi ng dating Pangulong Duterte, si Bongbong Marcos, nagdudurog yan. Bumabatak yan. Hanapan mo ng ebidensya, walang maipakita naman. Di ba? Ngayon, baliktad ang mundo. Mas pinapaniwalaan si dating Senador Trillanes. Hindi naman nakipaglaban sa Mindanao. Walang ginawa ang ulol kung hindi magtudita, gumawa ng kaguluhan sa bayan natin. Tapos ngayon, siya pa yung hero. Ramdam din pala ng dating Pangulong Duterte yon, mga kababayan, ano? Ramdam ng dating Pangulong Duterte na, baliktad Mas si Trillanes ang ginagawang hero ng mamamayang Pilipino. In short, mas pinapaniwalaan si Trillanes ngayon kaysa sa akin Kaya mainit ang ulo ho. Yung sa kudita naman, sinabi na, kinuha lang yung mga kutsara at tinidor niya mga yan. Di ba, Ma'am Trexie Villa? Tapos wala din palang katotohanan yun. Nung ikaw ay namumuno, kung ikaw yung namumuno nung panahon na yon, ano nangyari? Yung magmukha, kala mo, the idiot, itong si Trillanes, ano ang style ng buang na yan? Kung katabi ka niya, at ayaw niya, ikaw, pipinturahan ka niya ng itom para maging puti ang ulol na yan. Pipinturahan daw ng itim para siya maging puti, no? Para pong ganun ang nangyayari nga. Yung kay dating Senador De Lima, mga kababayan. Ngayon, napatunayan na walang sala. 7 taon ang nasayang ho dun, no? Wala namang Medal of Valor, wala namang Medal of Merit.
Tapos nagwala dyan sa... Alam mo, kung ako ang presidente ng panahon na yun, patay na yan. Ayun! Wala daw kasing Medal of Merit, wala daw Medal of Valor, mga kababayan. Tapos nagkudeta-kudeta daw. Kung siya ang presidente, tegi na daw po, mga kababayan. Sir, parang mas masarap pakinggan, ano, na alamin kung bakit ba kayo nagkudeta. Alamin, bakit nyo ginawa ito? Kaysa yung, wala eh. Nagkudeta. O, yariin mo na. Walang ano yun. Kumbaga, walang due process yun. Di ba? Basta, o yariin mo na, nagkudeta eh. Yung tipo bang hindi mo aalam, o bakit mo ginawa yan? Anong dahilan, bakit ganito, ganyan? Ibang klase. Pero mga kababayan, nakikita ko naman mga bossing, bago pa lang po umupo ang dating Pangulo sa kanyang posisyon bilang presidente, walang urungan po yan si Trillanes eh. No? Talagang tuloy-tuloy ho siya eh. Kahit nakaupo na, wala. Okay lang, tuloy-tuloy. Ito yung totoo, ito yung alam ko eh. No, kahit pa presidente siya niyan, Kung ako ng presidente tapos mag-mutiny na doon, matagal nang kasabay siguro ng ditong ibang ganun pala talaga ang labanan. Kaya nga sabi ko sa inyo mga kababayan, makita niyo man ako sa Pilipinas, hindi bababa sa 6 kahit papaano yung kasama ko. Di ba? Para may palag, mamaya sabi nga nila, Mark, magaya ka kay Percy Lapid. Papasigurado ba tayo ng ganun? Di ba? Hindi, syempre. Gulangan ng labanan, hindi tayo papasigurado ng ganun, di ba? Kapag alam mo, yung kalaban mo, ganun, syempre, siguraduhin mo na may magliligtas din sa iyo. Mahirap kayo nung gali ay Trillanes. Akala niya matapang siya. Nakita ho namin, yun, yung tapang niya, talagang kahit presidente kayo, bumabanat siya. Maiparinig lang kung ano yung katotohanan sa madlang people. Yung tipo bang press conference, eto matibay ako, ko. Hearing sa Senado, eto ganito ko. Mag-PPI pa ako. Ganito, ganyan. Pero pagdating sa Kongreso, wala, ayaw, mahina. No? Yung pagkakala niya kasi sundalo siya, ay dumaan ng PMA. Malaki ang respeto ko sa mga sundalo. PMA yan. Pero itong ulol na ito, grabe, no? Asan na ba? bakit sumali na yan sa inyo? Siya lang may utak, siya yung may bayag na Trillanes. Tumahimik ka na lang, wala ka nang ginawa. Pero nasa isip niya si Trillanes. Hindi niya sinagot si Trillanes, pero nasa isip niya. At sumasagot siya, no? Patungkol kay Trillanes, mga bossing. Anyway, magpapaalam muna ako, matutulog muna ako, no? Kasi dito sa amin, alas 11 ng gabi ngayon.